DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, ika-17 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Southern Mindanao, uulanin epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Desisyon ng Kamara pinalna. Budget ng Office of the Vice President binawasan ng 1.3 billion pesos. Senator Bato tiniyak ang pagiging patas ng gagawing investigasyon ng Senado sa Duterte War on Drugs. Pagkanta ng nag-resign ng NAPOLCOM Commissioner na si Leonardo inaasahan sa pagdinig ng Kamara sa susunod na linggo. 66 na senatorial bets pasok sa partial list ng COMELEC para sa 2025 elections. Import man ng mga baka at produktong karne mula sa UK, inalista ng Department of Agriculture. MMDA magpapatupad ng mall hour adjustment simula sa November 18 hanggang December 25. Naarestang suspect naman sa pamamaslang ng mag-asawang online seller sa Pampanga. Umamin sa 12 pang kaso ng pagpatay sa Central Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang mga radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Uulanin ang Southern Mindanao ngayong araw, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, kabilang sa mga lugar na makakaranas ng pagulan ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi kasama ng Palawan. Sinabi pa ni Torres, maulap na papawarin ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Metro Manila, gayon din sa iba pang mga lugar ng Luzon, habang fair weather naman ang iiral sa buong Visayas. Sinabi pa ni Torres, walang namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring pumasok sa mga susunod na ilang araw at magbabanta ng kalamidad. Pinalna ang desisyon ng House of Representatives na tapyasan ng 1.3 billion pesos ang budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Bill. Ito naman ang naging pahayag ni Ako Bicol Party List Representative at the House Appropriations Committee Chair Saldi Co matapos ang deliberasyon ng Small Committee na inatasan ng Kongreso na isapinal ang budget proposal. Sa halip na pumunta sa OVP, ang nasabing budget ay nilaan ng Kongreso sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health para sa 2025, ngunit dadaan pa rin ito sa deliberasyon ng Senado. Ayon kay Co, 646.5 million pesos ang mapupunta sa DSWD para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. 646.5 million pesos naman ang sa Department of Health para sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIPA. Dati nang inaprobahan ng Kongreso ang panukalang bawasan ng budget ng OBP mula 2.037 billion pesos pababa sa 733.198 million pesos. Isa sa mga dahilan ay ang manoy pagiging redundant o magkakaroon ng redundant functions ng OBP na ang pangunahing trabaho ay dapat gampanan naman ng DSWD at DOH. Yun ho, obligasyon ng DOH at DSWD ang tumulong sa mahihirap at mga may sakit. Sinabi pa ni Co na ang mga satellite offices ng OBP ay nagdudulot din ng dobleng gastos. Noong 2023, umabot ng 53 million pesos bawat taon ang renta para sa 10 satellite at 2 extension offices ni BP Inday Sara. Malayo sa 4.1 million kada taon noong panahon ni dating Vice President Leni Robredo. Ayon pa kay Co, sa pamamagitan ng pagbabawas ng 1.3 billion, mas mabibigyan ng pondo ang mga ahensya na direktang naglilingkod sa taong bayan. Magkakasa na rin ang sariling investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso tungkol sa Duterte War on Drugs. Sa ilalim ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs,
na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inaasahang magkakaroon ng patas na investigasyon. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Bongo na maghahain nga siya ng resolusyon upang maimbestigahan ng Senado ang Duterte War on Drugs. Ayon kay Senator Bato, motopropyo investigation muna ang isasagawa ng mataas na kapulungan hanggat hindi nare-repair sa kanya ang inihaing resolusyon ni Senator Go. Inaasahang iimbitahan ng ikakasang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iwala naman si De La Rosa na malaki ang posibilidad na dumalo sa pagdinig ang dating Pangulo dahil mas komportable ito sa Senado kaysa sa Kamara. Tiniyak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagiging patas ng isasagawang parallel investigation ng Senado ukol sa Duterte War on Drugs. Sa kabila ito na maging siya mismo idinadawit sa likod ng extrajudicial killings bilang dating hepe ng pambansang pulisya, bukod pa sa pagtutol ng ilang sektor sa gagawing investigasyon ng kanyang komite. Iginit naman ni Senator Bato nakadepende nasa paghusga ng publiko paano nila titingnan ang isasagawang investigasyon. Sa katunayan, nahihiya rin umano siya sa mga tao dahil baka sabihin gusto lamang niyang linisin ang kanyang pangalan. Iginit pa ng senador, kailangan ng bukod na investigasyon upang panatilihin ang check and balances. Welcome naman para kay Quadcom Co-Chair Representative Dan Fernandez ang plano ng Senado na magsagawa ng parallel investigation sa issue ng Duterte War on Drugs. Ayon kay Fernandez, karapatan ng mataas na kapulungan na mag-imbestiga bilang bahagi ng prosesong panglegislatura. Karapatan din niya ng mga senador na magsalita sa kanilang sariling ikakasang investigasyon. Kumpiyansa din ng kongresista na makikita ng taong bayan sakaling maging bias naman ang Senado sa gagawing investigasyon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naniniwala naman ang ilan sa mga mababata sa Kamara na hindi magiging patas ang isasagawang parallel investigation ng Senado sa ilalim ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa war on drugs. Ayon kay Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr., hindi magiging patas ang investigasyon dahil si Bato mismo ang inaakusang sangkot sa mga paglabag ng batas noong ipatupad ang gera kontra illegal drugs dahil siya'y hepe noon ng PNP. Posible rin naman ang maapektuhan ang testimonya ng mga resource person kung ang mismong isinusumbong nila ang siyang magtatanong ukol sa detalye ng mga paglabag sa batas. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na lamang guluhin ni De La Rosa ang investigasyon ng House Quad Committee. Iginit pa ni Castro, posibleng nais lamang pagtakpa ng senador ang pananagutan niya ng dating Pangulong Digong at iba pang may kinalaman sa extrajudicial killings. Approve naman sa Malacanang ang hakbang ng Philippine National Police na muling imbestigahan ang mga high-profile killings sa ilalim ng Duterte administration. Kasunod dito na inahayag ng PNP na plano nilang muling buksan ang kaso ng pagpatay sa mga matataas na opisyal na nauugnay sa illegal drugs o nasa drug watch list ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang muling pagbubukas ng investigasyon ay pagpapakita na binibigyang halaga ng Pangulong Bongbong Marcos ang batas na pagdinig sa kaso at pagbibigyan ng hustisya. Bago ito, binunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa investigasyon ng House Quad Committee na merong reward system ang Duterte administration para sa mga pulis na nakapapatay ng mga taong sangkot sa kalakaran ng illegal droga. Kasunod nito, sinabi naman ng PNP na kanilang iimbestigahan muli ang kaso ng pagpatay kay dating Tanawan, Batangas Mayor Tony Halili, Osami City Mayor Reynaldo Parahinog at Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Naniniwala naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na ikakanta ni dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo ang kanyang nalalaman sa isasagawang investigasyon ng House Quad Committee sa extrajudicial killings kaugnay ng madugong war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Abante, co-chair ng House Quad Committee, isasalang nila si Leonardo kapag nagsumiti na ito ng kanyang sinumpaang salisay kaugnay ng kanyang nalalaman sa EJK sa pagdinig ng komite sa October 22. Sinabi ni Abante na magiging malakas din ang testimonya ni Leonardo, gaya ni dating Philippine Charter Civics Office General Manager Royina Garma na nagkumpirma na meron ngang reward system para sa mga pulis na nakakapatay ng mga drug suspect. Umaasa naman si Abante na ilalahad ni Leonardo ang lahat
Upang mas maging malinaw ang mga detalye ng kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration, nagdisuot na ng pagkamatay ng libu-libong tao. Umuna rito, sinabi ni Garma na si Leonardo ang inirekomenda nito kay dating Pangulong Digong na mamuno sa pagpapatupad ng Davao Model War on Drugs. Si Leonardo ay dating nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group sa Region 11. Sinabi ni Garma na ang mga pulis na nakakapatay ng drug suspect ay binibigyan ng reward galing sa staff ng noon ay Special Assistant to the President at ngayon ay si Senator Christopher Bongo. Itinanggi naman ng dating PNP Chief, si retired General Oscar Albayalde na may ipinatupad na reward system sa war on drugs ang Duterte administration. Sa panayam nila Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2, sinabi ni Albayalde, wala siyang ideya sa sinasabi ng dating PCSO General Manager na si Royina Garma. Sa katunayan niya, maging siya ay nagsilbi bilang Regional Director ng National Capital Regional Police Office ay walang na-monitor na anumang reward system. Sinabi pa ni Albayalde, sakali mang totoo na nagkaroon ng reward system, hindi na ito umabot sa level ng PNP Chief. Wala po kaming alam dyan sa reward system na yan, no? Di po natin alam saan nakuha ni dating Colonel Garma yan kung may reward system. Hindi ko po alam kung sila ang may reward system dahil sabi nga nila, yung mga statements po niya, pawang naririnig din lang din niya. Ibig sabihin, hearsay po or baka sila po yun, no? Pero ngunit po sa amin, lalo na kung ikaw ay regional director, lalo na po sa isang chief PNP, no? Napakalabo naman po yun na meron pong reward na manggagaling sa iyo dahil unang-una wala naman pong nakalaan na reward para sa mga ganyang mga operations. Iginit din ang dating PNP Chief na malapit sa isa't isa sina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating Pangulong Digong Duterte. Sa panayam nga ni na Anthony Taberna at Jerry Paha ng programang 2x2, sinabi ni Albayalde, may mga pagkakataon noon na nagpa-don ng rank si Garma sa nooy Pangulong Digong. Bukod tangin niya ito na dumaan sa donning of ranks kay Duterte, lalo't noong panahong yun ay isang police colonel pa lamang si Garma. Sinabi pa ni Albayalde na ginawa pa niya ito sa harap ng mga general ng PNP at Armed Forces of the Philippines, bagay na hindi karaniwang ginagawa. Kaya natural kung makikita mo po yung na mag-isa idodon ng rank ng isang pangulo. Medyo alam na po na siguro na lahat na bagyo. Iba ito. Dahil kami nga po hindi dinodon ng rank ng pangulo kundi ikaw mag-chief PNP lang. Oo nga, general na 'yon, general na tas chief PNP. Opo, medyo marami po talaga ang medyo tumaas ang kilay noon, ika nga. Matatanda ang todo tanggi si Garma sa pagdinig ng House Quad Committee ng tanungin ng mga mababatas kung malapit ba sila ni dating Pangulong Digong Duterte. Inaasahan ang kilay ni Senator Amy Marcos ang halos 3 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasunod ng katiting na rollback. Ayon sa kapatid ng Pangulo, maski siya nagulat sa grabeng pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis, lalaban sa tumataas na tensyon naman sa Middle East. Sinabi ni Senator Marcos na kailangan ng maglatag ang gobyerno ng konkretong solusyon sa oil price hike na pumapatay sa kabuhayan ng mga tsuper at nagpapasipa din sa presyo ng mga bilihin. Kung ang mababatas ang tatanungin, dapat huwag umasa ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa Middle East, lalo't madalas na isinasang-alan ng mga oil companies ang kaguluhan doon para makapagpataas lamang ng presyo. Diniin pa ni Senator Amy na masyadong dependent na ang Pilipinas sa gitnang silangan, samantalang may langis naman ang mga kapitbahay natin dito sa ASEAN. Minungkahi rin ni Senator Amy na buhayin ang government-to-government approach sa pagbili ng langis na ipinatupad ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag matapos na tumaas ng 265 ang kada litro ng gasolina, 260 naman sa kerosene at 270 sa diesel nitong Martes. Ang IME solution ko para dyan, ibahin natin ang sources natin. Bumili tayo ng langis sa iba't ibang bansa. Kasi very dependent tayo sa Middle East. At yung iba naman, bumibili sa ating mga kapitbahay dito sa ASEAN na may langis din. O di kaya yung iba galing sa South America, syempre mahal yun kasi ang layo pa ng pupuntahan.
Pero kahit papano, kailangan magkaroon ng diversification ng sources para bumili tayo sa ibang lugar na hindi ganun katindi at hindi ganun kapeligroso. Samantala, 18 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Hinaigting naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo per Cause upang makalikom ng mas malaking pondo mga grupo at pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon sa PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President na si Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50%, 50% ng kanilang gross ticket sales para sa kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket na mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas at makapagamdag din sa makabuluhang mga gawain. Magandang umaga, Pilipinas! Si Sylvia Sanchez sobrang excited daw sa kanyang first apo. Yan po naman ibang balita sa atin ni Gorgie Arula. Gorgie, good morning. Sobrang happy lola si Sylvia Sanchez ang nakachikahan namin sa media conference ng first major solo concert ni J.K. Labajo noong Martes ng hapon. Ang Nathan Studios kasi ng pamilya ni Sylvia ang producer nitong concert kaya nandun siya sa MediaCon para sumuporta kay J.K. Ayaw sana niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang first apo dahil pakiusap daw ni Zanjo Marudo at Ria Atayde na huwag na ilabas ang picture ng baby at sabihin ang pangalan dahil magkakaroon daw sila ng face reveal sa mga darating na araw, kaya nirerespeto na raw niya iyon. Pero kinulit pa rin namin si Sylvia kung sino ba talaga ang kamukha ng baby. Narito lang ang kanyang sagot. No, Sanjo. Okay, ito na nga. Sinasabi ko nga sa kanila to. Kamukha ni Sanjo na kulay ni Arjo. Yan ang sagot ni Sylvia Sanchez. Ngayon ay super shopping si Sylvia ng mga gamit para sa kanyang apo dahil gusto raw talaga niyang ipamper ito. Pero hindi raw niya pinapakialaman sina Zanjo at Ria kung paano nila alagaan ang baby. Dumadalaw lang daw siya tuwing weekend, dala-dala ang mga ipinamili niya para sa kanyang apo. Ang gusto ni Sylvia ay Lola raw ang tawag sa kanya ng kanyang mga apo. Gorgie Arula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oy, speaking of mga lolo't lola ha. Naniniwala ang Comadrona Party List na kailangan na talaga ng mga reforma para sa healthcare ng mga senior citizens sa bansa. Ayon sa first nominee nito na si Attorney Arnel Gomalia, posibleng maging aging society ng Pilipinas sa 2032 dahil sa lumalobong bilang ng mga matatandang Pinoy batay sa pagtaya ng United Nations. Ito anya ang tamang panahon upang isulong ang specialized na mga serbisyong medikal at mga pasilidad para sa aging population sa pamamagitan ng programang tututok sa geriatric care. Kasabay nito nananawagan din ang Comadrona Party List sa mga mababatas na suportahan ang mga nakabimbing panukalang batas para sa pagpapalakas ng healthcare sa mga matatanda. Partikular na ang panukalang Senior Citizens Hospital at Philippine Geriatric Center nasisigurong magkakaroon ng abot kaya at abot kamay na health services ang mga senior citizen. Ganyan din ang pagbuo ng tertiary specialty institution para sa mga ito. Diniin pa ni Atty. Gomalia na salig sa 1987 Constitution, mandato ng Estado na iprioridad ang serbisyong medikal para sa mga underprivileged, kabilang na ang mga matatanda. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, pharmacist, doktor, researchers at iba pang mga professional at mga stakeholder na nais garantihan na makakarating hanggang sa mga lalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya may isisay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Alas 4:22 ang oras sa buong kapuluan. Samantala, abandonadong kuta ng mga teroristang NPA nadiskubre naman sa
Besiao Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Irish 41, na imbag na bigat. Romy. Nadiskubre ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Police Office ang abandonadong kuta ng Communist Terrorist Group sa Besiao Mountain Province. Batay sa report ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang abandonadong kuta ay nadiskubre ng mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company at Besiao Municipal Police Station sa masukal na puok sa Sitio Mapaw, Barangay Geday sa Besiao, habang sila nagpapatupad ng major internal security operation sa lugar. Na-recover sa kuta ang 10 piraso ng ammonium nitrate fuel oil na nakalagay sa ice candy wrappers, 6 na improvised explosive device, 4 na dinamita, granada, subversibong dokumento at iba pang personal na kagamitan. At matapos ang dokumentasyon, lahat ng mga nadiskubring gamit pandigma ay ipinasakamay sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit sa Mountain Province. Ang ibang nabawing gamit ay nasa pag-iingat ngayon ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company para sa proper disposition. Samantala patuloy naman na sinusuyod ng mga operating troops ang mga kalapit na kuta ng Communist Terrorist Group para sa pagkaka-recover ng iba pang mga gamit pandigma ng mga rebelde. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Jose Aquina, 4:24 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Tunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, Mountain 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! 8,000, 8,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi ho tabo yan, hindi rin arinola, ha? At hindi ho yan balde, ha? Na ginagamit ho ninyo habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, ha? Isang bagay ho yan na gawa nga sa metal. Yung isang item naman, bagay din na may metal. Medyo mahaba yan, makikita ho ninyo yan sa logo ng ang Comadrona Party List. Kitang-kita. Puntahan ho ninyo yung kanilang website, ha? At intindihin ho ninyo. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number, o dili kaya kung sasali ho kayo online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Inilabas na ng Commission on Elections ang partial list ng mga opisyal na kandidato sa pagkasenador ngayong 2025 midterm elections. Sa isinagawang session ng Kamalakan Bank, meron ang kabuuang 66 mula sa 183 aspirants ang kasama sa senatorial race. Kabilang sa naturang listahan ang 11 pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kinabibilangan ito ni Secretary Benhur Abalos, Mayor Abi Binay ng Makati, Pia Cayetano, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Vicente Soto III, Francis Tolentino, Erwin Tulfo at Camille Villar. Nakapasok din sa opisyal na listahan ang nakakulong ngayong si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kinakarap nitong kasong sexual na pag-abuso sa mga kabataan at kababaihan. Kandidato na rin sa pagkasenador ang ilang mga personalidad na sina Willie Rebillame na umamin na wala pa siyang platform of legislation program. Sabi niya, unahin niya muna ang kanyang panalo bago siya mag-iisip kung anong gagawin niya. Si Attorney Jimmy Bondoc, Ben Tulfo, Philip Salvador at Dr. Willie Ong. Pasok din ang ilang mga dating opisyal at mga mababatas na sina Bam Aquino, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo, Gringo Unasan, Norberto Gonzales, Chavit Singson, Ariel Curubin at Heidi Mendoza. Kasama din sa listahan ang mga manok ng Makabayan Coalition na kinabibilangan ni Franz Castro, Arlene Brosas, Jerome Adonis, Ronel Arambulo, Danilo Ramos, Lisa Masa, Teddy Casino at Almira Lidasan. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na sumasa ilalim ang mga ito sa masusing evaluation bago ilagay sa listahan ng mga makakasama sa balota. Sa kabila naman ng paglabas ng naturang listahan,
117 aspirants mula sa kabuuan ng 184 ang hindi pa nakakalusot sa partial list. Ang COMELEC pinili muna ng Law Department namin at inaprubahan namin kanina sa Commission and Bank yung 66 na partial list ng mga legal, legitimate, valid candidates na pwede makatakbo sa 2025 national and local election. Yung 66, kung makikita niyo po, ay siguro in all fairness naman sa Commission, hindi naman po yung talagang kilalang mga personalidad lang ang nakita niyo dyan. Meron diyang mangingisda, meron labor leader, meron po journalist, so ibig sabihin po, sinigurado natin na nakabase yan doon sa kanilang background. Wala, bakit yung number 1 sa pagpapile hindi kasama? Naunang nag-file ng tapos hindi pa kasama sa partial list. Maghahain na ng petition to declare as nuisance candidate sa 117 senatorial beds na hindi nakasama sa partial list ng mga kandidato sa pagkasenador ngayong 2025 elections. Ito naman ang sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Garcia sa panayam ni Karen Oyong sa programang Balansyado. Sabi pa ng COMELEC Chair, bibigyan pa rin sila ng pagkakataong dumipensa at magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat ideklarang pampagulo o nuisance candidate. Po yung 117 na hindi po nakasama sa listahan, ay yan po ay papailan ng ating Law Department ng mga petition to declare as nuisance candidates yung 117. And therefore, kailangan idepensa nila ang sarili nila o kaya ipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara ng nuisance candidates. Samantala, tiniyak naman ni Garcia na sigurado nila siniguro nila ang pagpili sa nakasamang 66 na senatorial aspirants. Ano? Di ba yung isa sa mga aspirante dyan may conviction sa kasong libel? 3 pa nga Anyway, hintayin natin kung ano na magiging desisyon doon ng COMELEC. Inalista ng Department of Agriculture ang temporary ban sa importation ng live cattle at mga meat product mula sa United Kingdom. Noong May 13, nagpataw ang DA ng importation ban sa live cattle, mga karne at mga produktong karne, bovine processed animal protein at similya ng baka mula sa UK bilang tugon sa reported cases ng bovine spongiform encephalopathy o mas kilala bilang mad cow disease. Ang import ban ay ipinataw upang maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan ng mga mamimili at maprotektahan din ang ating lokal na livestock industry. Noong October 11, nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 45 na nag-aalis ng import ban matapos ipakita ng mga opisyal ng UK sa World Organization for Animal Health na ang kaso ng mad cow disease ay natapos na at na-resolve na yung status. Wala ng karagdagang outbreak pagkatapos ng August 7, 2024. Idinagdag pa ng kalihim ng Department of Agriculture, nagbigay din ng UK authorities ng ebidensya upang ipakita na may food safety measures na nakatalaga at naayon sa guidelines ng Pilipinas. Ayon kay Secretary Laurel, bilang isang bansang kinikilala ang World Organization of Animal Health na may negligible risk na mad cow disease, ang pagtanggap ng lahat ng in-transit at incoming shipment mula sa United Kingdom ay maaari na magpatuloy basta't may verified equivalence mula sa United Kingdom Veterinary Authority. Maganda umaga, Pilipinas! Most wanted person naman sa municipal level ng Santa Barbara, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, isikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Hindi nakapalag sa mga otoridad ng Makuelyuhan alas 11:55 ng tanghali sa Barangay Tibagwe, Santa Barbara ang suspect na isang 40 anyos na binata na tubong San Fabian, Pangasinan at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Tibagwe at empleyado ng isang bottling company sa nasabing lugar. Sa ulat ni Santa Barbara OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest na pinalabas ng Family Court First Judicial Region Branch 15 Dagupan City na may petsang September 27, 2024 laban sa suspect sa kasong statutory rape under Article 226-A ng Revised Penal Code as amended by the Republic Act 11648 with criminal case number 2024-0786-D with no bail bond recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNP Dagupan City.
Ito si Freddy Fajardo Arister Tetaguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Pinuri naman ni Senator Bongo ang desisyon ng PhilHealth na itaas ang dialysis coverage, isang mahalagang hakbang para mabigyan ng mas maayos na healthcare services sa mga Pinoy, partikular na yung dumaranas ng chronic kidney diseases stage 5 o yung CKD5. Sa ilalim ng bagong polisiya, itinaas ng PhilHealth ang benepisyo sa 6,350 kada sesyon simula October 7 para sa mga miyembro at kanilang kwalipikadong dependent na may CKD5. Ito ay mas mataas sa 4,000 kada session hanggang noong July. Ayon kay Senator Go, welcome development ito at isang hakbang sa tamang direksyon tungo sa pagbibigay ng mahusay na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. Sa pagtaas din ng coverage, sinabi ni Senator Go, mas maraming pasyente ang makaka-access na ngayon sa life-saving dialysis treatment nang hindi na mabibigatan sa mas malaking gastusin. Sinabi pa ni Senator Go, sa dami ng mga kababayan natin na umaasa sa dialysis, mahalaga na masiguro ang abot kamay na serbisyo ng bawat Pinoy na nangangailangan nito. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo'y may mga importanteng lakad, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Hindi po yan perfume ha. Yan po ay isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po sa ating mga magaganda at mga poging komadrona ha. Asek Cecil Bangka Santos, good morning po. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang gun runner na aresto sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte habang nagbebenta ng barel sa undercover na mga pulis. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kunyang Angel. Arestado ang 2 katao na suspek sa pagbebenta ng baril at bala sa barangay Tambo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa Sultan Mastura Municipal Police Station, katuwang nila ang CIDG Maguindanao PFU, CIDG Arsot, RFU Bar, CITRIU 15 at Maguindanao Maritime Station sa inilunsad nilang joint operation ng Oplan Paglalansag Omega. Matiwasay namang naaresto ang isang alias Ismail, 51 years old, at isang Jando, 52 years old, na pawang residente ng barangay Tambo. Nakuha mula sa 2 suspek ang isang unitang 5.56mm Elisco rifle with 1 magazine at 33 rounds ng bala na inibenta nila sa isang undercover na pulis at kasamang na-recover ang 114 piraso ng ginamit na budel money. Ang 2 suspek ay nihahanda na sa inquest proceedings na naharap sa kasong paglabag sa Section 32 ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makuta para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, First Lady Lisa Araneta Marcos nakiisa naman sa selebrasyon ng Kasanggayahan Festival. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, RH18. Diyos marhay nga aga, Roel. Maray na aga, Kuya Angel, nag-iisa kahapon si First Lady Lisa Araneta Marcos sa ilang aktibidad ng Kasanggayahan Festival sa probinsya ng Sorsogon kahapon. Nagsilbi ang First Lady bilang isa sa mga judges ng National Festival of Festivals kung saan nagwagi ang Sinulog Festival ng Cebu. Ayon kay Senate President Ches Escudero, nagdagdag ang First Lady sa 1 million pesos sa mga premyo para naman sa lahat ng mananalo sa kompetisyon. Pagkakatapos naman ito ay maging judge ay tumungo naman ng First Lady sa 35 mga booths sa mga capital grounds ng Sorsogon upang bisitahin ang mga panibagong o panindang katak Sorsogon. Mula rito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Ray, Roel. Maganda umaga, Pilipinas!
Baka kayo ho hindi magandang gising. Hindi kasi kayo nag-ultabayo. Oras na ho tayo para mag-ultabayo, pero sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial. At alam ba ninyo na ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Hindi po yan kwentong kutsero ha. Yan po ay sa pamamagitan ng mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ano bang ginagawa ng postbiotic o ng ultabayo pagpasok sa ating katawan? Dahil ito po, ganun nga po kabisa, 50 billion cells ang taglay ho nito. Ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po ang commander ng immune system ng ating katawan. At kapag yan ho sa loob na, tinataboy ho yung mga toxin sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong sigla. Kaya pagkagising ho natin, kahit tayo stress, puyat o pagod, may panibago tayong sigla. Handa na tayong humarap sa panibagong hamon ng buhay. Available po ang ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo tungkol sa ultabayo o sa anumang health concern, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Maraming salamat ho doon sa mga senior citizen na consistent sa pagtatanong tungkol po sa kanilang kalusugan. Nagte-text ho sila sa 0917-110-6580. Ang ultabayo ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo ay kauna-unahang postbiotic supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Kaya naman rehistrado o rekomendado ho ito ng mga doktor. Pero wag na natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Umamin ang mga suspect sa pagpaslang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga na sila rin ang nasa likod ng mahigit 12 kaso ng pamamaslang sa Bataan, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Pampanga. Kasunod dito ng pagkakaresto ng pulisya sa 7 suspect na kinilalang sina Arnold Thailand, Arnel Buan, Robert Di Maliwat, Rolando Cruz, Jomi Rabandaban, Sancho Nieto at ang manoy mastermind na si Anthony Limon. Sa panayam ng programang 2x2 ni Anthony Taberna at Jerry Maha, sinabi ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, Direktor ng Police Regional Office 3, mga veteranong gun for hire ang kanilang mga naaresto na nasa likod ng iba pang mga kaso ng pamamaril. Inilatag na ng Leyte Police Provincial Office ang seguridad sa MacArthur Park. Hindi. Tama. Dahil pagkahuli natin, siyempre sabi ko nga, tactical interrogation natin, ang pagkakasabi nila, mga 12 na, 12 to 15 jobs yung kanilang nagawa. So kasama yon sa ating hinuhukay ngayon, sino yung mga napatay doon sa 12, mahigit 12 kaso. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Bristol, Tennessee, USA. Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California, mga taga Las Vegas, Nevada. Ay, magandang umaga po sa mga taga San Diego, California. Kumusta na yung ating Midnight Singers? At talagang iba yung paghahanda para sa kanilang nalalapit na concert dito po sa Rizal Park. Sina Sir Manny at saka Ma'am Cora de la Peña. Ayan si Sir Art at si Ma'am Linda at saka siyempre si Junior Bao at si Tita Lloyds. Kumusta na ating mga Midnight Singers? Pagbutihin nyo Uy, teka nga pala, malapit na ang eleksyon sa Amerika Matindi ang bakbakan, ilan yon? 45 to 42. Lamang si BP Harris. Sa huling survey, 45 daw si Harris, 42 si Trump. Kaya lang may nakuhang big time na supporter si Donald Trump. Si Elon Musk magbibigay daw po, nag-donate ng $75 million sa campaign kitty ni dating US President Donald Trump. Maganda umaga, Pilipinas! Dito naman ho sa Pilipinas, libreng pandesal. Libreng pandesal po ang pinamahagi ng Kamuning Bakery kahapon kasabay ng pagdiriwang ng World Pandesal Day. At talaga naman dinagsa ito ng mga tao. Nasa 100,000 na mga pandesal at iba pang pagkain ang pinamahagi ng 85 anyos na Kamuning Bakery. Pag-aari ito ngayon ni Wilson Lee Flores.
Ipinamigay niya ito sa mga maralitang pamilya upang i-celebrate ang special na araw. Sinundan ito ng media forum na dinaluhan naman ni na Senator Amy Marcos at dating Senator Ping Lacson. Ipinagdiriwang taon-taon ang World Pandesal Day at ang unang celebrity na sumama sa pamimigay ng pandesal ay si Dingdong Dantes. Ang pandesal ay isang staple na tipikal na nasa mesa ng almusal ng mga Pinoy. Sinasamahan ito ng palaman, mga yung buko jam, coconut jam, at iba pang mga jam, at isinasawsaw sa mainit na kape. Sabi nga nila, masyadong limpyado ang mga Pilipino. Pag kumain ng pandesal, huhugasan muna bago kainin. Pagkatapos, iinumin ang pinaghugasan. Ayos, di ba? Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos na hindi importation ang sagot sa lumalalang kakulangan ng pagkain sa bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng World Bread Day o World Food Day. Inimok ng presidential sister ng gobyerno na gumawa ng tamang hakbang upang masolusyonan ang krisis sa pagkain. Ayon kay Senator Amy, pinayayaman lamang ng gobyerno ang mga magsasaka ng Vietnam, India at Thailand sa panay pag-aangkat habang kinakawawa ang mga magsasakang Pilipino. Muling nanawagan ng mababatas na bigyan ng transport subsidy ang mga lokal na mga magsasaka sa Visayas at Mindanao upang mapakinabangan sa Metro Manila ang sobra-sobra nilang ani. Mungkahi pa ni Senator Marcos, ipagamit sa mga kabataang magsasaka ang mga nakatiwangwang na lupa ng gobyerno upang masolusyonan ang kagutuman at mapakalma din ang sirit presyong mga pagkain. Ibinahagi din ng Senador ang kanyang mga proyekto sa paglalayong mapalago at mapalakas ang sektor ng agrikultura tulad ng Young Farmers Challenge, Agrarian Reform, Cooperative Initiatives at pati na ang sinasabi niyang pagdoble ng kita ng mga magsasaka. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag kasunod ng pamamahagi nila ni dating Senador Ping Lacson ng libreng pandesal sa Quezon City bilang bahagi ng selebrasyon ng World Pandesal Day. Magandang umaga, Pilipinas! Sana nga po, lahat ho ng mga LGU, tularan din ho yung ginawa ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot niya po para maitanim dyan po sa ilalim po ng mga yugan, dyan po sa lalawigan ng Quezon. So eventually, ito po mga magsasaka, nagpo-produce na ho sila ngayon ng dekalidad na cacao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Kaya yan ho ang brand ng ating mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung pong mga planting material na yan, pinagtyagang hakutin ni Dr. Helen Tan mula Davao, sa pagtulungan ng grupo nila Jackson Dique, itinanim nga sa ilalim huya ng mga nyugan at ngayon ay nagpo-produce na sila ng tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Yung pong mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang bawat tangkilik po natin sa tangerine chocolate, nagpapalakas sa loob sa ating mga magsasaka, nakakatulong para sumigla ang ating ekonomiya, eventually lalakas din po ang pangkalahatang ekonomiya ng buong Pilipinas. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-Lucena, magandang umaga po sa inyo. Binabati po kayo ni Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, namimiss ka na daw po ng inyong mga kadistrito dyan po sa lalawigan ng Quezon. 6.8 million pesos nalaga naman ang Shabu muling na-surrender. Bakit muling na-surrender? Sa Zambales PNP. Alamin natin yan mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa ulat ni Zambales Police Colonel Ricardo Pangan Jr., Provincial Director, sa ilalim na pangangasiwa ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director Pro-3, kaugnay sa illegal na droga ay muling nakapag-surrender ng tinatayang nasa humigit kumulang 1,000 gramo ng shabu ang tatlong mangingisda sa Barangay Matayin, Subic, Zambales, gabi ito ng October 15, 2024. Ayon sa ulat, isang kulay blue-green backpack na may tatak na kipsta ang nakita ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan na tinatayang 90 nautical miles ang lokasyon mula sa Lubang Island, Mindoro Occidental, kung saan ito ay naglalabas
laman ng isang bukas na plastic pack ng shabu na may Chinese label na tinatayang nasa humigit kumulang na 800 gramo ang timbang at isang plastic pack na naglalaman din ng shabu na tinatayang nasa humigit kumulang na 200 gramo naman ang timbang. Naging matagumpay ang naturang pag-surrender ng mga mangista sa PIDEA Zambales kasama ang Subic Municipal Police Station, Zambales Provincial Police Office kung saan ang nasabing droga ay dinala sa PIDEA Region 3. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apa-apa kikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa nitong pagpapatibay sa pagiging magkaibigan at nagyan din ang kooperasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates. Iginit ni Romualdez na ang pinagtibay na relasyon ng Pangulo ng UAE at ng Pilipinas ang siyang dahilan kaya't binigyan ng pardon ni President Sheikh Mohammed bin Zayed ang nasa 143 na mga Pilipino na naharap sa iba't ibang kaso sa nasabing bansa. Inaasahan na ni Speaker Romualdez ang lalo pang pagiging malapit at matatag ng ugnayan ng Pilipinas at UAE. Ibinahagi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kamakailan na nakapag-usap sila ng leader ng UAE upang ipaabot ang pasasalamat sa iginawad na pardon sa 143 mga Pilipino, gayon din sa ipinabot na tulong sa bansa kasunod ng mga pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Maganda umaga, Pilipinas! Seguridad para sa paparating na 80th Golf Landing Anniversary, nilatag naman ng Leyte Police Provincial Office. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, mangupay nga agad, Jimmy. Inilatag na ng Leyte Police Provincial Office ang seguridad sa MacArthur Park sa bayan ng Palo, Leyte para sa parating na ika-80 commemoration ng Leyte Golf Landing. Ito ang sinabi ni Leyte Norte PNP Information Officer Lieutenant Mary Antoinette Espina sa isang panayam. Ngayon pa lang, isinara na ang daan papuntang MacArthur Park sa palibot na daan galing Tacloban, Tanawan at Palo, Leyte. Kahit anong sasakyan, hindi na pinapadaanan ang barangay o ang naturang area, hindi basta-basta makakapasok ang mga individual kung hindi residente sa naturang barangay para ito sa seguridad ng mga dignitaries sa darating na Oktubre 20 na ika-80 taon na commemoration ng Leyte Golf Landing na ang mga bisita ay nasahan mula sa US, Japan, Australia, New Zealand at Canada. Hindi rin tiyak kung dadalawa pa si Presidente Bongbong Marcos. Wala dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Ibinida ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-unlad ng Pilipinas sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang sinabi ng House Speaker sa 149th Interparliamentary Union o IPU Assembly sa Geneva, Switzerland kasama ang iba pang mga mambabatas. Naniniwala si Romualdez sa ang patuloy na paglago ng Global Innovation Index ang nagsisilbing liwanag ng pag-asa ng bansa. Sinabi pa nito na bilang pakikibahagi, nakasuporta naman ang buong Kongreso sa pamamagitan ng paglikha ng mga batas at mga panukalang magtataguyod sa mga nasabing larangan. Nag-uumpisa ng bumagal ang daloy ng trapiko sa Metro Manila habang papalapit na ang Christmas season. Bonsod nito, sinabi ng MMDA, Special Operations Head na si Gabriel Go sa panayam ng programang Balansyado, naglalatag na sila ng mga planong kinakailangan bilang paghahanda. Sinabi pa ni Go, kasabay ng pagsusinde sa excavation activities sa Metro Manila, ipina-adjust na rin nila ang pagbubukas ng mga mall. Simula sa November 18 hanggang December 25, magbubukas na ang mga mall ng alas 11 ng umaga. Hindi na alas 10. Lahat ng mga mall sa Metro Manila habang ipinaubaya sa mga mall operators naman ang oras ng kanilang pagsasara. Ngunit, inirekomenda pa rin ng MMDA na mag-extend ang mga mall ng kanilang closing time para sa mga mamimili. So, unang-una, ang lahat ng shopping mall operators sa Metro Manila, mag-uumpisa po ang kanilang operasyon ng 11 a.m. ng umaga. So, ito po ay 1 hour delay from the usual 10 a.m. opening time. Yes. Ito rin po ay mag-uumpisa, no? Itong narating na November 18 hanggang December 25 po ito. Then, when it comes to the closing time ng mga shopping malls po natin, we leave it to the to the owners or the operators of these shopping malls kung ano po ang magiging preference nila when it comes to closing time. But of course,
we leave it to the mall operators na mag-extend din po sila. Kasado na ngang suspendihan ng MMDA ang lahat ng mga road repair sa Metro Manila ngayong papalapit na holiday season. Ayon sa ahensya, ito ay para maibsan na matinding traffic sa pagsisimula ng pagdami ng mga sasakyan, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Abiso ng MMDA mula November 18 hanggang December 25, suspendido muna ang lahat ng mga road right-of-way excavation works sa buong Kamaynilaan. Kabilang dito ang mga road reblocking, pipe laying, road upgrading at iba pang excavation work. Samantala, exempted naman dito ang mga proyekto ng DPWH gaya ng bridge repair, construction at iba pang emergency leak repair. Sa ngayon, batay sa datos ng MMDA, umaabot na ng mahigit 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. So, napagkasunduan na magkakaroon po ng temporary suspension ng lahat po ng road right-of-way excavation activities. Sa Metro Manila, effective po ito ng November 18 ng midnight hanggang December 25. So, ang kasama po sa temporary suspension natin will be the road reblocking works, pipe laying, road upgrading, at iba pa pong mga excavation works na pwede pong makaharang na maayos na pag-usad ng traffic. 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, 126th anniversary po ng Manila Times. Congratulations kay Ginandante Ang at saka kay Twink. 126th anniversary ng The Manila Times. Isa ho yan sa pinakamatandang dyaryo sa Pilipinas. Magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Uy, congratulations nga pala kay Congressman Nador Pleito ha. Bukas naman ang groundbreaking ng bagong Rograciano Mercado Memorial Hospital. Yan po sa Bulacan. Congratulations ka, Ador ha. Ako ay katuwang sina Mayor Omeng Ramos at si Congressman Saldico. Naisa katuparan ito pong pagkakaroon ng bagong building ng Rograciano Mercado Memorial Hospital. Bukas po ang groundbreaking niyan, ha? Justice Max de Leon, good morning. Kumusta na ho kayo, ha? Nakabalik ka na ba ng Metro Manila? Kasi dumalo ito doon sa 20th anniversary naman ng Court of Appeals dyan po sa Visayas. Naniniwala si dating Senador Panfilo Lacson na dapat magkahiwalay ang PNP Internal Affairs Service o IAS mula sa police force. Ito upang maging independent at transparent ang investigasyon sa mga pulis na nasasangkot sa mga issue. Ayon kay Lacson, kung ikukumpara sa Amerika, hiwalay talaga ang IAS sa police force kaya't kapag nag-iimbestiga ang IAS, batid nilang magiging transparent at lehitimo naman ang investigasyon. Progreso sa paghahanda ng COMELEC para sa 2025 elections, ikinatuwa naman ni Senator Francis Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Paas, Aris 28. Good morning, Raymond. Ikinatuwa ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang magandang takbo ng paghandang ginagawa ng Commission on Election o COMELEC para sa 2025 national at local election. Ito ay sa kabila ng matinding hamon na kailangang harapin ng COMELEC dahil maliban sa national at local election ay gagawin din ang pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 80 posisyon ang mapapasama sa balota na gagamitin sa BARM. Ayon kay Tolentino, ang palaging pagbibigay ng update sa publiko ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay nagbibigay kasiguruhan para sa mga botante. Kasama ang katiyakan na hindi maapektuhan ang kredibilidad ng automation systems provider matapos kumalas ang joint partner na St. Timothy Construction Corporation. Sa report ni Chairman Garcia, 67,000 na sa 110,000 vote counting machines ang na-deliver na sa COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna. Nagsimula na rin ang source code review kung saan lumahok ang maraming tech experts. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nananawagan si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ng karagdagang suporta para naman sa mga manggagawa sa creative industry o industriya ng sining. Partikular na rito ang mga manggagawa sa pelikula, telebisyon at radyo na patuloy na bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Pagtiyak pa ni Abalos kung papalarin siyang maging senador.
Isa ito sa mga panukalang bubuuin para sa paglalaan ng pondo sa creative projects. Layunin nito na makapagbigay ng financial support sa mga artista, filmmakers at mga awit at iba pa. Bukod pa rito, sinusulong din ni Abalos ang pag-alis ng amusement tax para sa screenings ng mga pelikula sa buong bansa. Nananawagan naman si Senator Amy Marcos na huwag nang gatungan pa ang may lamat ng relasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang kaibigang si Vice President Sara Duterte. Ito ang panawagan ng senador matapos na hinga ng reaksyon hinggil sa pagkadismaya ng Pangulo nang sabihin ni Bipa Sara na hindi na siya itinuturing na kaibigan nito. Paliwanag naman ni Senator Amy bilang tapat na kapatid at kaibigan, ayaw na niyang dagdagan pa ang issue sa pagitan ng dalawa at iwala siyang kayang-kaya namang sagutin ng mga ito ang usapin. Sinubukan na rin umano ni Senator Amy na kausapin ang kanyang kapatid para payuhan pero minsan ay mahirap kausapin ito dahil naman sa mga abalang schedule. Ayon daw pong pelikula ni Lobby Poe at saka ni Marian Rivera, nako! Sabay na magsasalpukan naman sa mga sinehan. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Pagkatapos ng kung ilang taon ng pandemic, aba sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang may dalawang pelikulang sabay na itinanghal. Nagsalpukan sa kanilang mga sinihan. Nagkaroon ng comparison. Pero sa totoo lang, malungkot pa rin kahit paano ang takilya ng pelikulang Balota ni Marian Rivera at Guilty Pleasure naman ni Lobby Poe. Pero kahit medyo malungkot, hindi na rin masasabing flop dahil almost 1 million ang first day ng pelikulang Guilty Pleasure ni itong si Lobby Poe habang 1.5 million naman ang Balota ni Marian Rivera. Nang ibig sabihin, parang unti-unti na talagang bumabalik ang mga tao sa sinihan. O di ba, bongga? Yan lang naman din ang pangarap natin, ang maibalik na ang normal na kalakaran at panunood ng mga tao sa sinihan. Well, sana nga this week ay magtuloy-tuloy ang lakas ng kita ng pelikulang Balota ni Marian at Guilty Pleasure ni Lobby Poe. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Ay, magandang umaga po sa mga taga San Carlos City dyan po sa Pangasinan. Sa mga taga Calamba, Laguna, magandang umaga din po. At saka mga taga Kidapawan City, kumusta ho kayo dyan, ha? Para ho sa mga taga Central Luzon, nandyan pa rin ho yung proyekto po ng Westchester Realty, yung pong Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Aba, yan ang pong pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, ito pong township ay kinapapalooban na mismo ng eskwelahan, simbahan, tapos nandyan na rin yung palengke, mga grocery stores, at pati munisipyo nasa loob po mismo ng township dito po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit ng din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa kayong magkaroon ng bagong kotse sa Disyembre. So sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio.
DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging ilagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at tabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy na mga epekto ng easterlies sa may bahagi ng Luzon, pati na rin sa silang bahagi ng Kabisayaan. Meanwhile, Intertropical Convergence Zone or ITCZ naman ang nakaka-apekto sa may katimugang bahagi ng Mindanao at magpapaulan. Dadala po ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati na rin sa Palawan. Posible po yung mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan. Dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng umaga hanggang tanghali. Ngunit pagdating naman po sa hapon o sa gabi, mataas po yung posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot naman ng mga thunderstorms. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division at magbaon po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan. Wala din po tayong gale warning kaya malaya pa rin po makakapalaot ang ating mga kababayan na plano pumalaot sa ating mga karagatan. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Rhea, malamig na ha? Anong antas ng temperatura natin? Yung expected temperatures po natin dito sa Metro Manila ay abot po ng 33 degrees Celsius. So, although malamig-lamig na po yung mga madaling araw po natin, pagdating pa rin po ng tanghali, mainit pa rin po. Pero ano yung sa madaling araw? Ano yung pinakamalamig nating mararanasan? So for now po dito sa Metro Manila, nasa 23 degrees Celsius actually. Parang aircon ha? Yes po. Dahil sa pagkakaalala ko po, umulan po kahapon, so mas bumaba po yung mga temperatura natin. Kaya pagdating po ng gabi, mas mababa po yung mga temperatura or temperatures natin. What about Baguio? For Baguio area po, inaasahan nasa 17 to 24 po yung agwat ng temperatura ngayong araw. Tapos dito sa sa may bandang Cebu. For Mactan or Metro Cebu area, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Kung malamig man po, most likely over Luzon area pa lang po yung mararanasan na lamig. So sa Luzon pa lang. Yes po. Pasensya na muna yung mga taga Visayas, Mindanao ha. Medyo igang-igang pa rin ha. Ayan, thank you Rhea. Maraming salamat pagkatang umaga. Magandang umaga din po. Maraming salamat po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ano man po ang lagay ng panahon na ating pong nararanasan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona natin ha. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oras sa buong kapuluan, 5:06 ng umaga. Posibleng marami pang mga dayuhang nagtatrabaho ng iligal sa mga mining sites ng Pilipinas. Ito naman ang inihayag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasunod ng napaulat na 11 Chino ang nahuling nagtatrabaho sa isang illegal na mining operation sa Camarines Norte. Pinunto pa ni Loizaga na hindi din ito ang unang beses na may nahuling illegal foreign workers sa mga minahan. Maliban pa niya rito, natuklasan din ang pag-ooperate ng mga ito ng lagpas sa pinahihintulutang area. Aba, mga loko kayo ha. Sinisira nyo yung ating kalikasan ha. Kaugnay nito, tinukoy ng kalihim na dahil sa small-scale operations, karamihan ng mga ito, posible ring may impluensya rito ang mga lokal na pamahalaan na kumukonsinte sa ganitong klase ng mga illegal activities. O nga naman, paanong mamamayagpag yan kung wala hong basbas ng mga LGU, ng mga barangay kupitan?
ng mga lespo. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na kaya pang buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na itinayo ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng presidential sister, bagamat luma na ang nuclear plant, ay isa ito sa state of the art noon. Bukod dito, may kaedad din umanong 2 planta pa sa Europa at South America na gumagana pa rin hanggang sa ngayon. Sinabi pa ni Senator Amy, mukhang may future pa ang Bataan Nuclear Power Plant pero mas maigi niyang hintayin ang resulta ng feasibility study rito ng mga South Korean engineer. Ang tinutukoy ng mababatas ay ang sinelyo ang kasunduan ng Pilipinas at South Korea para sa posibleng pagbuhay ng nasabing $2.3 billion na planta. Sinabi pa ni Senator Marcos na target simula ng feasibility study sa Enero ng susunod na taon, tatapusan sa Hulyo next year. Kasabay nito, umapila naman si Senator Amy Marcos sa gobyerno pabilisin ang proseso ng pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa dahil may mga investor na interesado rin sa BNPP. Mahal ang kuryente. Pag nakita mo yung Bataan, parang limpyo-limpyo pa, kaya pa. So, ang alam ko, pinag-aaralan yan, tinignan na yan ng mga Ruso noon. Ngayon, mukhang nagpirmahan sila ng Korea. So, mukhang may future naman. At least, i-review nila yan. Kahit bulok na yan, at that time, state of the art siya. At ang balita ko, may 2 planta. Isa yata sa Europe, isa naman sa South America, na kaedad niyan, umaandar pa, gumagana pa, at maganda pa, sabi nila. So, tignan natin kung anong hatol ng mga Korean engineers. At mukhang interesado sila. Samantala, nag-expire na ang lahat ng working visa o employment permits ng mga dayuhang nagtatrabaho sa mga POGO o mga IGL sa Pilipinas. Inanunsyo naman ito ni PAOK spokesman Winston Casio sa gitna ng napaulat na nagtatago na sa underground ang ilang operasyon ng mga illegal na POGO. Ayon kay Casio, simula nitong nakarang Martes, dapat wala nang nagtatrabaho sa mga IGL at inaasikaso na lamang nila ang papeles sa gitna ng 59 na araw na ibinigay sa kanila ng Bureau of Immigration para ibenta ang mga ari-arian at lisanin ng bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin daw na namomonitor ng PAOK ang mga POGO na nag-ooperate sa Pilipinas sa kabila ng direktiba ng Pangulo. Samantala, bilang pagtalima naman sa kanilang ipinangakong pagtugon sa involuntary hunger, nag-donate ang SMAC o SMAC ng 15 million pesos sa hapag movement ng Globe Telecom. Ito na ang pinakamalaking single corporate donation sa nabanggit na programa ng Globe na sumusuporta sa pagpapakain at livelihood training ng nasa 100,000 pamilyang Pilipino. Ipamamahagi ang donasyon sa pamamagitan ng programa o program implementation partners ng Hapag Movement. Kabilang dito ang Ayala Foundation, Chuchi Foundation, United Nations World Food Program at World Vision. Hanggang ngayong 2024, higit sa 154,000 individuals na nakatanggap ng mga pagkain at halos 3,000 namang tahanan ang nabigyan ng livelihood training kung saan 80% sa kanila ay matagumpay ng nagnenegosyo. Workers' Peasant Party pinadidisqualify ni Pastor Kibuloy sa pagkasenador. Si Pastor Kibuloy ang pinadidisqualify. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naghain na ng petisyon for disqualification ng partidong ginamit ni Pastor Apollo Kibuloy para sa alisin o tanggalin sa listahan ng mga kandidato ng senador. Sa petisyon ng WPP na isinumite sa COMELEC, nais nilang i-disqualify si Kibuloy dahil sa misrepresentation umano nito ang pagkakaroon umano niya ng kasong human trafficking at sexual abuse ang ugat ng kanyang misrepresentation. Idineklara din umano kasi lang ng religious leader na siya ay binigyan ng certificate of nomination and acceptance ng WPP gayong hindi naman daw ito totoo. Hindi rin umano miyembro ng Workers' Peasant Party ang isang attorney Mark Tolentino na siyang nagsumite ng kandidatura ni Kibuloy sa COMELEC. Ayon naman sa COMELEC, pag-aaralan nila ang petisyon at tangakong maglalabas sila ng desisyon tungkol dito.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga sa mga taga-PNRI. Kumusta na ho kayo, ha? Si Attorney Bong Suntay, kasama na natin. Siya po ay Pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association. Congressman Bong Suntay, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning. Kasamang Angelo, kamusta? Okay. Magandang umaga. Opo. Ano hong kaya pa ba ng mga operator at mga taxi driver natin yung patuloy na pagtaas ng presyo ho ng krudo? Alam mo, medyo mabigat for last month. Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na rollback, pero maliliit na rollback. Pero dug isang araw, nagkaroon naman tayo ng big time price increase naman. Dala ng dulot ito ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Halos lampas 2 piso kada litro ang tinaas ng presyo. Kawawa naman yung mga driver. Talagang hirap na hirap na. Lagi ko ang sinasabi ito because for the longest time yung fare increase na hinihingi ng mga taxi drivers at saka operators mula sa LTFRB sana maibigay dahil talagang hindi na sapat yung current na taxi fare para matugunan yung pagtaas ng gastusin at saka pagtaas ng presyo ng gasolina. Magkano flag down rate ngayon? Ang flag down rate natin ngayon is 45 pesos. 45. Wow. Tapos magkano dagdag per kilometer? Walang dagdag per kilometer eh. Yan nga yung ating hinihiling sa kanila because for the longest time ang huling fare increase na naibigay sa mga taxi ay way back noong 2017 pa. So you could just imagine 7 years ago, malaki ng tinaas ng cost of living, malaki ng tinaas ng presyo ng mga piyesa ng auto, pati yung presyo ng car itself, ng vehicle itself. Malaki na yung pinagbago, pero yung taxi fare napeg yan ng 2007. Alam nyo, yun din ang problema, no? Kaya kukunti na lang din ang sumasakay ng mga taxi. Wala na masyadong bagong unit eh. Yung iba nasa ride hailing na eh. Oo, totoo yan. At kung mapapansin mo yung traffic natin, talagang paggabi ng paggabi. So yung dami dapat ng yung numero ng pasahero sanang makukuha ng taxi, mas kumonti na rin. So mas mahirap para sa kanilang kumita. Bakit sa ibang bansa, Hong Kong halimbawa, malakas pa rin ang taxi, although sa Singapore pahirapan na rin kumuha ng taxi kasi ride hailing na nga karamihan doon, So bakit doon sa mga lugar na yon thriving pa rin ho ang taxi? Alam mo, kagaya sa Hong Kong, parang Australia yan, automatic ang taxi fare sumusunod sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng gasolina. So automatic, may bracketing system sila. Pagka tumaas ang presyo ng gasolina, automatic, yung taxi fare nag-a-adjust pataas. Pag bumaba naman, automatic nag-a-adjust pababa. So, so laging, kung baga sa atin, in real time, yung pag-adjust ng taxi fare. So, commensurately, yung kita nung driver, nararamdaman nila kaagad. Bakit hindi pwede sa Pilipinas yung ganun? Actually, inano na natin yun sinuggest na natin a long time ago sa LTFRB. Pero alam mo naman dito sa atin, yung fare increases are always frowned upon. Mahabang proseso dito. Magpa-file ka ng petisyon, pag-aaralan ng LTFRB, ipapasa sa NEDA, ibabalik sa LTFRB, then bago magkaroon ng fare increase. But usually, talagang napakatagal na proseso at saka talagang mahirap na mag-grant sila ng fare increase dahil nga para sa gobyerno, iniisip nila very unpopular para sa mga mananakay ang fare increase. Lagi namin sinasabi, ang taxi naman, door-to-door service yan. Hindi yan mass transport system. Kaya
dapat hindi naman ganun ka-sensitive yung mga mananakay. And another thing na nasabi namin, kita nyo, ang hindi nyo nga naman monitor, kunyari dun sa mga ride-hailing app, automatic yun may surge sila. Actually, oo. Di ba? Yung presyo tumataas bigla. Oo. Pagka in high demand, pagka naman in low demand, regular price sila. So, parang automatic nag-a-adjust din yung fare nila, which ang amin, sa larangan ng taxi, sabi namin, sana naman i-implement rin pagdating sa mga traditional taxis. Bakit? Ano kaibahan? Pareho naman kumakain ng kanin yung nagda-grab. Tsaka yung taxi driver, parehong gumagamit ng crudo, di ba? Parehong dumadaan sa mga traffic na EDSA o sa mga pangunahing lansangan natin na talagang masikip ng traffic. So, why the disparity? Well, yun din yung hindi namin maintindihan. Ang the only reason na feeling namin kaya nangyayari yon, alam mo, hindi mabantayan ng LTFRB yung surge pricing. Ang nababantayan nila yung pinaka-flag down rin ng mga TNVS, nababantayan nila yung flag down, nababantayan nila yung succeeding na patak, pero yung surge hindi kayang bantayan ng LTFRB kasi hindi naman gumagamit ng traditional na metro yung mga ride-hailing app. This is computed by yung algorithm nung app. Kaya pala like traditional taxis Kaya pala maraming traditional taxi na rin kuminsan nakikita na tumatanggap na rin ng pasahero sa Grab. Yes, diba? True. Pero paano yun? Kung tumanggap sila ng pasahero sa Grab, wala na, immaterial na yung metro. Well, actually, yung mga traditional taxis, pag tumanggap ng pasahero sa Grab, pagsakay ng pasahero, ibababa pa rin nila yung metro. Para makita din ang difference, ano? Oo. Nagbabayad lang sila ng tinatawag nating booking fee. Okay. So, more or less, magkano ang take home ng isang taxi driver ngayon? Ang taxi driver ngayon, more or less, ang natitake home, depende sa sipag, pagka yung medyo ang driver natin, okay lang, hindi masyadong masipag, between 700 to 900 pesos. Pag medyo masipag, aabot yan ng mga 1.3. Wow. Pero ang taxi driver, every other day lang naglalakad. Yun. Hindi na usong half seat ngayon, di ba? Straight na talaga. That's right. Oo. Wow. Magkano napupunta sa operator pagka ganun? Alam mo, ang boundary ng operator hindi na tumaas rin. Magkano? Since 2014, ang napupunta sa operator, depende sa modelo ng taxi. Pagka ordinaryong sedan, nasa mga 1,100 pesos. Pagka naman yung AUV type, maaaring umabot ng 1,300 pesos. Paano ka nga mag-i-improve ng fleet mo kung gano'n yung kung ganun lang yung recovery mo? That's true. Kaya kung makikita mo at I'm sure napapansin mo rin, bibihira na yung bagong taxi ngayon. In fact, kumukonte yung mga taxi ngayon. Hindi na kagaya dati, madami kang makikitang mga R&E na taxi, basic na taxi, EFE na taxi, dollar taxi. Makikita mo madami sa kalsada yung mga fleet-operated taxis. Ngayon, bibihira na yung fleet-operated taxis. Puro mga single-unit operators na lang. Ito, isang text sa atin, sabi, paano naman kasi, bukod sa luma, poor maintenance pa yung mga taxi natin, madumi ang loob. Hindi daw katulad ng Grab. That's true. In some cases, totoo yan. Pero, kagaya yan, it boils on the reason na yun nga, sa sobrang liit ng return na napupunta sa operator at sobrang liit ng kita ng driver, unlike before, hindi ka na makakuha ng quality drivers. Dati,
malaki kinikita ng driver, imbis na mag-ordinaryong empleyado yung mga tao, nagda-drive na lang ng taxi kasi mas mataas yung kikitain nila kaysa sa minimum wage kung nagtatrabaho sila sa bangko, sa kumpanya. Dati-dati, ang mga taxi drivers natin, meron tayong mga taxi drivers sa college graduate and they choose na magmaneho ng taxi kasi mas malaking kita. The operators on their part, nakakabili ng bagong auto. Nakakapag-upgrade. Fleet ng mas madalas. Pero because of what the LTFRB is doing, hindi na tayo mahirap nang kumuha ng quality drivers. Yung kasi, maliit kita eh. Minsan, iniisip nila, magmaneho na lang ako ng mga lalamog. Mas malaki pa yung kikitain kaysa magmaneho ng taxi. Oo nga eh. Ang operators naman, hindi makapag-refleet ng maayos. So, with the increase ngayon, sa palagay nyo, papakinggan ng LTFRB? Napadag na. Pero may pending petition na ho kayo? Well, may pending petition kami. Yung petition which was filed way back noong 2017. Tapos noon, ang ilang motion for reconsideration na yung final namin. In fact, nung last year, mula dun sa 2017 petition, nagbigay ng increase ang LTFRB 5 piso na hindi tinanggap ng mga taxi operator dahil alam mo ang 5 piso sa flag down rate yung lamang yung binibigay. So kung ang pasaherong nakukuha ng taxi sa isang araw 20 pasahero, ibig sabihin, 100 piso lang ang madadagdag. So, sabi na, huwag naman 5 piso, hindi naman parang makatao yung 5 pisong karagdagan. Well, we hope na kapagbalik ho ninyo sa Congress, Congressman Bong, matugunan to. Ano? Maganda yung sinasabi nyong sa Hong Kong at saka sa ibang bansa, sa Australia, no, ha? Yes. At saka kung pwede sa Grab, bakit hindi nga pwede sa metro? Pareho namang may metro yun eh. 'Di ba? Yun nga lang yung ride hailing na nasa computer, nasa tawag diyan, online Oo, nasa app. Wala naman siguro magiging problema. At saka alam ho ninyo, ang mga pasahero ngayon, dahil nga sa pahirapan ng pagsakay, considerate na rin ho sila eh. Diba? Totoo yan. Ang pasahero willing to pay. In fact, alam mo yung mga motorcycle taxi, kung tutusin nga, parang ang bayad nila parang taxi na rin eh. Actually, Pero binagbabayad sila just for the convenience na may masakyan sila at mas mabilis. Dahil umaangkas sila sa taxi at sa motorsiklo. Oo. O teka muna. Balik Congress ka, no? Anong partido mo? Kongbong? Yes. Alam mo, ngayon nakasapi tayo sa United Nationalist. Sa una tayo ngayon. Okay. Nakasapi, oo. Dahil we have been close friends with the people, the leadership sa una. At while I was being offered the con sa PFP, hindi ko na lang tinanggap yon dahil ayokong maipit doon sa medyo animosity between the current administration and the previous administration na pareho kong kaibigan. So I did not want to choose between both. Kaya doon na lang ako sa UDA. Anong distrito ka nga sa Quezon City, Kong? 4th District. 4th District. Covering, anong masakop niyan? Mga sakop nito mula sa Barangay Cruz Naligas, malapit dito sa UP campus, hanggang sa Don Manuel na malapit naman sa Rotonda. Laki, everything to the left of Quezon Avenue. Kung papunta ka sa Welcome Rotonda, nagsisimula ka sa Quezon City Circle hanggang Rotonda, na everything to the left of Quezon Avenue, sa atin yan. So,
Andyan yung Barangay Pinyahan, Kamuning, Teachers Village East, West, UP Village, ang Barangay Mariana, New Manila, South Triangle, tapos dun sa Galas area na Barangay Santo Niño, San Isidro, Doña Imelda. Ayun, Port District, Port District ng Quezon City. Yes, Port District. Sa inyo pala yung nirereklamo ng mga kontraktor na grabe daw tumaga yung Palagay ko, alam mo, umabot na rin sa akin yun. Umiiyak. Hindi nga, meron nga daw isang senador pati yung project ng isang senador gustong pakialaman ng incumbent na congressman ngayon ng Port District. Well, narinig ko rin yun at napakalaki raw ang hinihingi. Sa ganito na bones nga daw 40%. Noon ba naman yan? Okay. Anyway, yun din yung actually iniiyak ng aming mga constituents. Alam mo, in fact, hindi na sana ako tatakbo dahil nung natapos yung termino ko nung 2022, sabi ko okay na ito dahil ang gusto ko lang naman makatulong sa tao. Ang ginawa ko, yung district office ko, yung tinatawag kong bahay serbisyo, binuksan ko yun. So, despite the fact na tapos na yung termino ko, despite the fact na wala na tayo sa service, sabi ko yung pagtulong na lang, itutuloy-tuloy natin at happy na ako doon. So, since 2022, patuloy yung pagtulong natin, pero hindi na sana ako tatakbo. So, I was limiting myself na doon na lang. Pero madami tayong time, madami tayong mga constituents na lumalapit, sinasabi, sana raw tumakbo tayo dahil yung ayuda raw ngayon, pinipili na lang kung sino yung makakatanggap. Yung pansweldo ng mga leader, pansweldo ng mga tao. Sabi ko, bakit gano'n? Alam mo, yung ayuda, yung AIX na yan, galing yan dun sa batas na inapruban namin nung congressman pa ako, yung kasama yan doon sa Bayanihan Hilas 1 during the time of the pandemic para mabigyan ng pera yung mga tao, financial assistance, inapprove namin yan. At yan yung naging AIX nga. Ngayon, despite the fact na wala na yung pandemic, parang na-institutionalize yung AIX. In fact, mas malaki pa ngayon yung appropriation na nilagay for ayuda kesa nung panahon ng pandemic. Pero the problem, sabi ko nga, while maganda, while nakakatulong, short term yan. Dapat yan, nabibigay sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng mahihirap natin kababayan na kailangan ng tulong. Hindi dapat pinupolitika yung pagbigay ng AIX, ng AKAP, ng TUPAD. Dapat yan maibigay sa lahat ng nangangailangan na hindi nagagawa ngayon. Pero nagsasabi na makabalik tayo. Congressman Bong, pero in fairness nung mga kantsawan, bakit naman ang laki-laki ng picture mo, niliitan naman yung picture. Niliitan naman ang picture. Anyway, Congressman Bong, maraming salamat. Thank you for joining us at magandang umaga. Magandang umaga sa mga taga Port District ng Quezon City. Nagmabalik si Congressman Bong Suntay. Thank you, Congressman Bong. Magandang umaga po. Si Attorney Jesus Bong Suntay ng Philippine National Taxi Operators Association. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang hinihinalang kaso ng anthrax infection sa tao patuloy na inimbestigahan ng Provincial Health Office dyan po sa Cagayan. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace. Ito pinagpinta ng Provincial Health Office at ng Cagayan ang Department of Health ang pagsasagawa ng surveillance monitoring upang makontrol ang pagkalat ng human anthrax infection. Ito ay sa Barangay Matalao sa bayan ng Santo Niño sa lalawigan nga ng Cagayan. Matapos kakitaan ng sintomas ng sakit, ang mag-amang 25 anyos na anak at 50 taong gulang o 53 taong gulang na ama. At kabilang ito sa pasyenteng nasa 8 individual na kumatay sa kalabaw at kumain ng karne nito. Sa panayam, sinabi ni Nestor Santiago, ang Provincial Surveillance Officer ng PHO Cagayan, na kapwa nakaranas ng lagnat, panginginig at panghihina ng katawan. Nagkaroon din sila ng sugat sa katawan ang mag-ama. Ani nitong Surveillance Officer ng PHO,
Oktubre 8 nang maranasan ng 25 taong gulang na pasyente ang mga sintomas ng sakit at sinundan naman ito ng kanyang ama noong Oktubre 11. At batay sa ginawang pagsisiyasat ng PHO Cagayan, natukoy na October 6 nang ipastol ng mag-ama ang kanilang alagang kalabaw sa bundok at sa bahagi ng ito ay namatay ang kalabaw at kalaunan ay tinatay ng mga Ayun. Yes. Nadali, kinatay yung may anthrax. Nako. Yes, yun ang napakadelikado. So nasa 141 ngayon ang sumasailalim sa surveillance ng PHO. Kaya paalala ng mga otoridad na kinakailangan kung kakitaan nga ng ganitong mga sintomas ay agad nang ipag-alam sa kanilang pinakamalapit na health center. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Nako, kaya kinakailangan talaga palakasin ho natin ang ating immune system. Pagtulog ho ng sakto, na maaga, pagkain ng masusustansyang pagkain. Ayun. Isa ho sa mga katutulong para ho mag-boost din po ang ating immune system, ang Ultabayo. Ano hong ginagawa ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Pagpasok po niya sa ating katawan, pinalalakas po nito o yung pinapagana po nito yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Ngayon, kapag yan ho pumasok na ho sa ating katawan, itinataboy ho yung mga toxin sa ating katawan kaya't lumalakas po ang ating immunity. Ang Ultabayo po ay nakatutulong din po para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre magandang gising. Available po ito sa Lazada at Shopee at siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxy Health Ventures. Kung meron pa ho yung mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at kauna-unahan pong isa po sa mga nire-recommenda ho ng mga doktor para labanan po ang iba't ibang uri ng mga toksin sa ating katawan. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tatas nga ba ang presyo ng pandesal? Pag-uusapan natin yan sa ilang saglit. 5:34. Kasama na natin si Ginoong Luisito Chavez ng Association ng Panaderong Pinoy. Presidente din po ng Philippine Federation of Bakers Association. Sir Lito, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po naman sa inyo. Good morning po. Ayan, good morning. At in behalf of the thousands, hundreds of thousands Filipinos dyan po sa Quezon City na nabigyan ho ninyo ng pandesal kahapon, thank you. Ha? Number one, alam naman ho natin, tumataas ang presyo ng asukal. Ang presyo ng trigo sa buong mundo tumataas din. Ano ho ang future ng pandesal sa Pilipinas? Kachito. Sa ngayon po ay wala pa kaming pinaplano sa paggalaw ng presyo ng tinapay, although yung aming operating expense ay medyo kami na sasaktan. Ito pong kokwa, medyo isang malaking suliranin namin, kasama po itong ating asukal. Dahil gumagalaw po ang presyo at may pagbabanta sa presyo pa ng mga margarina, sa anumang oras ay pwedeng tumaas. Pero sa ngayon po, wala pa po kaming pinagpaplanuhan sa pagtaas ng presyo ng aming tinapay. Inaantayan po namin na mag-settle lahat ng presyo ng aming mga raw mat, saka po kami magdesisyon sa aming kosta ng tinapay kung paano ang gagawin. Pero magkano itinaas ng trigo, ng wheat? Medyo stable pa po ang trigo ngayon. Kaya lang po, ito pong mga gerang nagaganap, kami po'y nangangamba na baka po magkaroon ng pagbabago sa presyo ng mga imported material. Alam po naman natin na nagkaroon na ng malaking pagbabago sa presyo ng ating LPG, ng ating diesel fuel, ng ating petrolyo. Ito po'y laging magkasunod pag ganitong mga suliranin. Pero ang malaking problema ang kinakaharap po ng industriya ay ang ating tsokolate. Ang laki po ng itinaas ng ating kakao, kaya po yung ginagamitan ng mga kakao, yung ating mga chocolate cake, yung ating mga brownies, medyo apektado po tayo diyan ng malaki. Pero wala pa pong
inilalahad na paggalaw sa presyo. Hintayin po natin ng mga ilang linggo pa. Unang-una, ngayong pong panahon ito ay pandaigdig ang araw ng tinapay. Hindi naman po siguro magiging maganda kung magtataas agad kami. Palipasin po natin ang pag-celebrate ng mga panadero sa araw ng pagtitinapay, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hindi, tsokolate, pero cake lang naman ho ang matatamaan nito kung sakali, di ba? Meron po tayong mga chocolate bread, meron po tayong ating mga marami pong tatamaan sa tsokolate. Ito pong ang brownies, medyo yan po isang uri ng sangkap na malaki ang itinaas, almost 49% po. At ang problema po nito, ang suliranin nito, medyo mahirap po pong bilhin dahil ito po imported. Pangalawa, yung quality po ng ating sugar na pinangangampahan natin na hindi kasing ganda noong mga nakaraang araw na nakakaapekto sa ating mga tinapay, sa ating mga cakes and pastries. Inaasahan po namin na may babalik ang magandang kalidad ng asukal dahil ang Pilipinas naman po ay isang producer ng asukal. Bakit yung produce natin na local, hindi ganun ang kagandang quality ngayon? Di ba ini-export pa natin? Kung ako po ang tatanungin bilang end user, bilang bakery owner, ay may mga batches po akong nakikita at ako po'y napaka-sensitive diyan. Ngayon nga po ang aming pinag-uusapan sa industriya na may mga nakakalusot na batches na hindi kasing gandang asukal katulad nung nakaraan. At sana maging stable ang presyo ng asukal sa susunod na panahon. Although ang presyo ng itlog pumipitik ng konting pataas dahil bear season po ngayon, supply and demand, malamig pa ang panahon. Ito po mga konting pagbabago sa mga sangkap namin ginagamit, pwedeng magdulot sa susunod na linggo sa paggalaw ng presyo ng tinapay. Susunod na linggo, ano yun, Nobyembre na o ngayong buwan to? Ngayong pong October, last week of October o first week of November, malalaban po natin. Dahil ayaw po namin, gusto po namin makita lahat. Ano pa ba ang tataan? Para nang sa ganun isang kwentahan na lang. At saka ano pang po pwedeng gawin para kahit paano siguro hindi naman mas ganun katinding impact hindi maganda naman ang production ho natin ng tsokolate domestically. Opo, pero ang karamihan po sa ating mga tsokolate ginagamit dito sa ating bansa ay mga imported chocolate. Yan po yung ating pinangangambahan ngayong Pasko. Nung pong nakaraang ilang taon, yung po mga fruit mixes natin, kaya po hindi nakagawa ng fruit cake ang industriya, ilan na kasama natin, nagkaroon ng shortage. Unang-una, ako na lang. Di ako makakuha ng fruit mixes na maganda nung nakaraang taon. Sana ngayon maging stable ang supply nito para na sa ganun ay kompleto ang laman ng ating mga bakery na pwedeng itinda sa panahon ng Kapaskuhan. Sige, abangan ho namin sa mga susunod na araw kung ano yung mga magiging development. In the meantime, again, maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit sa ating mga kababayan at Happy World Pandesal Day, Kachito. Thank you. Thank you po. Apo, salamat po. Si Ginoong Lisito Chito Chavez ng Philippine Federation of Bakers Association. Malungkot magmamahal ang pandesal. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5. Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Yung binabanggit ni Kachito, problema ang supply ng tsokolate. Ay punta ho kayo sa lalawigan ng Quezon. Baka mabawasan kahit paano yung kanilang pinoprocess para maging tangerine chocolate. Maibenta ho natin sa mga magtitinapay. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim po dyan sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Pero meron ho yata silang mga variants na pwede po sa mga bakery. Available po sa 0919-095-5935. Kachito, dito kayo tumawag 0919-095-5935. Meron din po mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan
tangkilikin natin ang gawang atin para lumakas ang ekonomiya ng ating bansa, ang ating lokal na ekonomiya dyan po sa Quezon, at syempre lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya mukhang tama yung direksyon ng mga taga Quezon na magtanim ng maraming kakao, para makapag-produce ng mas maraming raw material para naman sa mga cakes natin. Maganda umaga, Pilipinas! Nakaapektado ng mga sakunang mga kababaihan. Ito naman ang inahayag ni Senator Loren Legarda sa nagpapatuloy na Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC. Ayon kay Legarda, 70% ng mga mahihirap sa buong mundo ay mga babae at sila ang pinaka-vulnerable sa mga sakuna. Sinabi pa nito na ang mga batang babae, yung mga babaeng may disabilities at mga indigenous people ang kadalasang pinaka-apektado. Tinukoy ng Senadora ng Pilipinas pa lamang ang nasa 15 milyonang indigenous people at sila'y 4 times na mas malaki ang tsansang mamatay tuwing may sakuna. Bunsod nito, pinuri ni Legarda ang Sendai Framework at ang mga gender-responsive disaster risk governance na kumikilala sa datos na ito. Dapat anyang maalagaan mabuti ang mga kababaihan at lahat ng marginalized group upang maprotektahan din ang kanilang potensyal sa pangunguna sa pagbuo ng sustainable solutions sa mga pinakamabigat at pinakaimportanteng issue sa kasalukuyan. Job creation dapat ding itulak sa Kamara at hindi lamang sa Senado. Detalye ng balita mula kay Edgel Parao sa RH52. Edgel. 57% ng mga Pilipino ang naniniwalang job creation ang pinakamahalagang isyung dapat isama ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang mga plataforma sa 2025 midterm elections. Yan ang lumitaw sa pinakabagong independent survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Stratbase Group. Pero kahit ang survey ay nakatuon sa mga plataforma ng mga kandidato sa Senado, naniniwala ang Trabaho Party List na ipinakita sa naturang survey na dapat din itong isulong sa House of Representatives. Giit ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, sa isang gobyerno tulad ng sa Pilipinas, ang mga patakaran ay mas epektibong maisa sa katuparan kung pareho itong itinutulak sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa grupo, malinaw ang panawagan at suporta ng taong bayan sa plataforma nitong pagtutok sa paglikha ng hanap buhay. Dagdag ni Attorney Espiritu, hindi lamang ang paglikha ng trabaho ang isinusulong ng party list, kundi pati na rin ang pagpapadali ng akses sa paghanap nito, pagtaas ng sahod at benepisyo at iba pang hakbang para protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang umano mga manggagawa ang makikinabang sa mga naturang plataforma, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kaya't nararapat lamang na magkaroon ng sapat na representasyon ng mga grupo gaya ng Trabaho Party List sa Kongreso. Sa kabila ng iba pang mahalagang plataforma tulad ng pagsulong ng investment-led economic growth at paglaban sa korupsyon, naranatili pa rin pangunahing prioridad ng Trabaho Party List ang mga hakbang na magpapataas ng kabuhayan ng mga manggagawang Pinoy. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Rizal, lalong-lalo na dyan sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. At syempre sa mga taga Metro Manila, naghahanap kayo ng lugar na pagkagising ho ninyo, ang sasalubong ho sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet, na most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story house yan, may balcony. Pagkatapos 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyong ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Yun po yung monthly amortization. 30 years to pay. Kaya tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. 7 minuto na lamang, ASS na umaga. Ay, si Edwin Duque, meron daw pong bomb awareness seminar dyan po sa Universidad ng Valenzuela. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23, Edwin. Ay punta ko yung jail. Pinakunahan ito ni Police Lieutenant Felipe Flores Jr., officer in charge ng Station Exclusive at Cocaine Unit, ang pagsasagawa ng bomb awareness and identification seminar para sa mga mag-aaral ng Our Lady of Fatima University. Ayon kay Police Colonel Nexon Gayaba ng session ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral kung paano makilala ang mga potensyal na paputok
nabanta at pangasiwaan ang mga kahinalang bagay at tumutugon lamang at naangkop sa mga sitwasyon at pang-emergency. Sinabi ni Kayaban na ang inisyatiba ay sumasalamin sa pangako ng Valenzuela Police na pagtiyak ng kaligtasan ng publiko at pagbibigay sa komunidad, lalo na sa mga mag-aaral ng mahalagang kaalaman sa pag-iwas sa pagbanta o banta ng bomba at kamalayan sa seguridad. Edwin Duque nagulat sa DZRH oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edwin. Uy, ang luya ha, 350 per kilo. Pero ang galunggong daw po sa Kabihasnan Public Market, patuloy din ang pagtaas. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Patuloy na sumisipa ang presyo ng galunggong sa Kabihasnan Public Market dito sa Parañaque City habang papalapit ang Kapaskuhan. Mula sa 240 pesos kada kilo noong isang linggo lamang, 280 pesos na yung kada kilo ng sariwang galunggong ngayon. Habang mas mura naman sa 260 pesos ang kada kilo ng mga frozen o yung imported. Ayon sa mga nakapanayam nating tindera, kulang na ang lokal na supply ng galunggong kaya mahal ang presyuhan at kaya nagbebenta na rin sila ng imported ngayon. Mula naman sa 260 pesos, sumipa rin sa 300 ang kada kilo ng dalagang bugi dito sa pamilihan. Mahal din sa 400 ang kada kilo ng pampano mula sa 380 pesos, habang 300 pesos din ang kada kilo ng matambaka mula sa 240 pesos noon. Sumipa rin sa 400 pesos ang kada kilo ng bisugo mula sa 300, habang ang hasa-hasa tumaas sa 360 pesos ang kada kilo mula sa 320 pesos kada kilo noon. Sumipa rin sa 200 pesos o 280 hanggang 300 ang kada kilo ng yellow pin mula sa 240 pesos, habang ang tulingan 240 pesos mula sa 180 pesos. Habang nagkapako naman sa 130 pesos ang tilapia, habang 230 pesos ang kada kilo ng bangus. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle. Pero dyan po sa Silang Cavite, mayroong nahuli si Sherwin Alparo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, sino yung nahuli mo? Yes, Kuya Angel, napaka-swerte ngayong umaga dito sa Barangay Lalaan 2nd, diyan sa Silang Cavite. Napakalayo ng narating natin ngayong umaga, kaso walang zoom, sayang. Pero pero may transistor siya. Parang yung sinaunang panahon yung transistor ni Tatay. Ay sayang, picturean mo na lang. Yun lang, hindi makita sa TV, sayang. Pero matagal ka nang nakatutok palagi dati sa DZRH. Opo, sir, sa kay Angelo Palmores. Ano pangalan niyo muna? Carlito Austria. Si Tatay Carlito Austria, dito sa Barangay Lalaan 2, dito yan sa Silang Cavite. Malakas ang nakatutok sa DZRH dito sa kanyang tindahan. At tuwing oras niya nagtutunin? Alas 4 hanggang alas 6 po. Alas 4 Kita mo naman talaga. Siyempre magandang umaga Pilipinas, dahil magandang umaga Pilipinas. Maganda rin ang umaga mo, meron kang 1,000 pesos. Salamat po marami po sa Angelo Palmores ng DZRH. Nako, yan na. Siyempre meron ka rin grocery bag. H yun pero yung sa kanya S kasi butas na yung ngipin. May Windows. Bumi na po. Yan yung letter S sa kanya. DCRS. Sa DZRH, meron ka grocery bag ng DZRH at siyempre meron ka rin umbrella ng DZRH. Ano masasabi mo? Marami po salamat sa grasya na dumating sa aking umaga kay Mr. Angelo Palmores ng DZRH. Ayan, tumama rin. Okay, Sherwin, thank you. Okay, maraming salamat. Sa mga nais mo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH at baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas Promo Arts number 6. Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan.
Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa African Lama, si Desmond Tutu, African Bishop po yan. Ang sabi niya, if you want peace, you don't talk to your friends, you talk to your enemies. 2x2 in just a while, 6:01.